Si John SEO ay isang aktres na minsang namayagpag sa mga telebisyon dahil sa kanyang kahanga-hangang kagandahan. Nasa rurok siya ng kanyang karera, pinupuri dahil sa kanyang itsura, ngunit pinabatikos dahil sa kanyang kakulangan sa talento. Isang hindi inaasahang iskandalo ang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Mula sa pagiging reyna ng industriya ng aliwan, siya ay tinakwil. Ito ang naging dahilan ng pagtatapos ng kanyang mga taon ng kasikatan. Makalipas ang ilang panahon, sinabihan siya ng kanyang manager tungkol sa isang papel na maaring gampanan bilang isang abogado. Nakikita ni John SEO pagkakataong ito bilang isang paraan upang makabangon at muling mabawi ang kanyang karera. Gayunpaman, ang manunulat ng drama ay hindi kumbinsido sa kanyang kakayahang gampanan ang papel. Upang makuha ang pag-apruba, kinakailangan niyang magtrabaho sa isang kumpanya ng abogasya sa loob ng 3 buwan bilang sekretarya ng abogado. Dito niya kailangang matutunan ang lahat ng posibleng kaalaman tungkol sa karakter. Ang direktor ng ahensya ni John SEO ay humingi ng tulong sa kanyang pinsan, ang may-ari ng isang law firm. Pumayag ito dahil siya isang tagahanga ni John SEO at inatasan siyang maging sekretarya ng pinakamagaling na abogado ng kumpanya. Gayunpaman, si Jung ang abogado ay hindi masaya sa sitwasyon dahil sa unang araw pa lamang ni John sa trabaho. Dumating siya na nakasuot ng hindi propesyonal na kasuotan at walang kaalaman sa mga pangunahing gawain tulad ng pagsagot sa telepono o paggawa ng kopya. Halos mabaliw si Jung sa kanya. Nang maglaon, nag-organisa ang mga kasamahan ng isang well party para kay John, ngunit dumating siya nang tapos na ang lahat at natagpuan siyang lasing. Sa kanyang pag-alaala sa nangyari, nagpasya siyang harapin si Jung, ngunit iniwasan siya nito na nagdulot ng isang lubos na nakakahiya na tagpo. Kinabukasan, ang lahat sa opisina ay nagturing kay Jung na parang siya ang may kasalanan sa mga nangyari noong gabi. Bilang ganti, si John ay nagdesisyong maging pinakamahusay na sekretarya sa mundo at kapag umalis siya, nais niyang maramdaman ni Jung ang kanyang kawalan at pagsisihan ng pagmamaliit sa kanya. Sa paglipas ng panahon, dumating ang kaibigan ni Jung na si Chon, isang prosecutor na may mga personal na problema. Humiling si Chon na manatili sa bahay ni Jung pansamantala at pagamat hindi lubos na kumbinsido si Jung, pumayag siya. Sa opisina, unti-unting napansin ni Jung na si John ay isang mabuting tao. Nakikita niya ang pagsisikap nito sa pagtatrabaho ng may ngiti sa kanyang mukha. Sa huli, inimbitahan niya itong maghapunan at sa kanilang pagkain, nilinaw nila ang kanilang mga hindi pagkakaunawan at nagkasundo. Sa kanilang pag-alis, sinabi ni Jung na bibigyan niya si John ng isa pang pagkakataon. Sa kaba, nadulas si John at nahulog sa kanyang mga bisig na nagdulot ng mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Kinabukasan, mas kampante si John sa pagpasok sa opisina dahil magkaibigan na sila. Gayunpaman, binigyan siya ni Jung ng maraming gawain na ipinaalala sa kanya na ang isang sekretarya ay hindi lamang nagsasagot ng telepono o gumagawa ng kopya. Determinado siyang patunayan ang kanyang sarili at maayos na ginampanan ang bawat gawain. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod, nagtatrabaho si John kasama ang kanyang dating kasintahan na si Minji. Napansin niya si Minji na nakakaranas ng hindi magandang karanasan sa isang kliyente. Upang aliwin ito, inalok niya ito ng tsokolate, ngunit agad itong tinanggihan ni Minji at malamig na sinabing huwag siyang lumapit. Habang si Jung ay nagtatrabaho sa isang kaso na kinasasangkutan ng isang batang rebelde, nadama niya ang pagkabigo at hindi napigilang makialam ng hindi nararapat. Nang maglaon, humingi siya ng tawad sa kanyang pagkakamali at masusing inimbestigahan ang kaso. Sa pasensya, natuklasan niya ang tunay na nararamdaman ng bata at nakuha ng mahalagang impormasyon na nagbigay daan sa kanya upang manalo sa kaso. Si John ay nagsisimulang magkaroon ng damdamin para kay Jung. Niyaya niya itong manood ng sine na kunwaring para sa pag-aaral ng pelikulang may kaugnayan sa batas. Natuwa siya nang makita si Jung na ngumiti sa unang pagkakataon na nagpasarap sa kanilang karanasan. Ngunit sa sumunod na araw, nakatagpo niya si Minji na tila malapit kay Jung at hindi niya maiwasang magselos. Dumating ang isang bagong kaso sa law firm, isang babae ang inaabuso ng kanyang dating kasintahan. Ikinalungkot ni John ang kwento ng biktima at nagpa siyang tulungan ito. Nagsagawa siya ng investigasyon, natuklasan ang trauma ng biktima at tumulong upang makalap ng ebidensya. Sa kanilang paghahanap sa apartment ng biktima, sinalakay sila ng dating kasintahan, ngunit dumating si Jung upang protektahan sila.
Naaresto ang salarin at mula noon, lalong naging malapit ang relasyon ni Jung at John. Isang araw, muling nakatagpo ni Jung si Minji na humiling ng payo ukol sa isang mahalagang kaso. Isang babae na laging inaabuso ng kanyang asawa ang kinasuhan ng pagpatay dito. Nalaman ni Jung na siya ang magiging abogado ng babae. Sa korte, halos walang ebidensya ang babae para ipagtanggol ang sarili. Determinado si Minji na talunin si Jung, ngunit ipinahayag din nito ang tiwala sa kakayahan ni Jung na harapin ang kaso. Habang naghahanap ng karagdagang ebidensya sa bahay ng nasasaktal, inatake si Jung ng isang hindi kilalang tao. Bagamat nasaktan siya, nagawa niyang mahuli ang salarin at ininteroga ito. Sa wakas, napagtanto nila na ang tao ay maaring sangkot sa krimen, ngunit nananatili itong tahimik. Sa araw ng paglilitis, lahat ay labis na kinakabahan. Gayunpaman, nagawa nilang kumbinsihin ang lalaki na tumestigo, at sa harap ng lahat, inamin niya na siya ang pumatay sa asawa ng nasasakdal. Ginawa niya ito dahil may nararamdaman siya para sa babae at hindi niya matanggap ang pang-abusong ginagawa ng asawa nito. Dahil sa nakagulat na pahayag na ito, nanalo si Yun sa kaso at napalaya ang babae. Si John SEO naman ay desperado na masuklian ang kanyang nararamdaman at nagsimulang mag-isip na baka si Yun ang unang magtapat ng kanyang damdamin. Ngunit nakakaramdam siya ng hiya at, upang maibsan ang kaba, nagpasya siyang uminom. Sa kalasingan, tinawagan niya si Yun upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman at nagtanong kung bakit hindi pa siya nito tinatanong na maging kasintahan. Bagamat nagulat si Yun, matagal na niyang hinala ang nararamdaman ni John. Ngunit inakala niyang nasa yugto pa lang sila ng pagkakakilanlan. Kinaumagahan, naalala ni John ang kanyang ginawa at labis siyang nahiya, kaya't hindi siya pumasok sa opisina. Samantala, si Yun ay nagsimulang mag-usisa kung anong uri ng lalaki ang hinahanap ni John at nag-isip ng mga paraan kung paano ipapahayag ang kanyang damdamin. Sa tulong ng mga natutunan niya, nagsulat siya ng isang liham ng pag-ibig na puno ng magagandang salita na siyang naging simula ng kanilang magandang relasyon. Sa kabilang banda, ipinakilala si Moni, isang empleyado sa law firm, na madalas malas sa pag-ibig. Ngunit ngayon, nakilala niya ang isang bagong tao at pinapalakas ni John SEO ang loob niya upang magpatuloy. Inayos ni John ang isang date para sa kanila, ngunit hindi sumipot ang lalaki. Sa kanilang pag-usap, nalaman ni Moni na si Yun ay nagkaroon ng damdamin para sa prosecutor na si Minji noon. Hinarap ni John si Yun tungkol dito, ngunit ipinaliwanag ni Chon na iyon ay nasa nakaraan na dahil kasal na si Minji sa kanya, bagamat sila ngayon ay nagkakalabuan. Samantala, si Moni ay bumisita sa kanyang kasintahan, ngunit narinig niya itong nagsalita sa isang kaibigan na nagsasabing wala siyang tunay na nararamdaman para sa kanya. Nasaktan si Moni, ngunit isang abogado mula sa law firm ang nakasaksi sa sitwasyon. Tinulungan niya si Moni at ipinagtanggol siya laban sa lalaki na nagpakita ng malasakit sa kanya. Ang mabuting gawaing ito ay muling nagbigay ng pag-asa kay Moni sa pag-ibig. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang magdahan-dahan. Nag-organisa ang opisina ng isang trip kung saan labis na nasiyahan si Yun dahil ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makasama ang lahat. Habang sila ay nag-iisa ni John, naganap ang kanilang unang halik. Samantala, isang hindi kilalang regalo ang dumating sa ahensya para kay John SEO. Iniugnay ito ng presidente ng ahensya at ng kanyang manager sa taong naging sanhi ng iskandalo na sumira sa kanyang karera. Sa opisina, sinabi ni John na natutuwa siyang magkaroon ng isang lihim na romansa sa lugar ng trabaho. Para mapasaya siya, nagsimula si Yun na magpakita ng mga lihim na kilos ng pagmamahal, tulad ng mga nakatagong pagpupulong sa pasilyo. Sa kabilang banda, unti-unting naayos ng mga prosecutor ang kanilang mga issue at nagsisimulang muling buuin ang kanilang relasyon. Ikinuwento ng manager kay John ang tungkol sa regalo na naging sanhi ng kanyang paranoia. Dahil sa takot, nagkaroon siya ng alitan sa isang estranghero na dumating sa opisina. Laking gulat niya nang ipakita ni Yun ang kanyang ama na siyang estrangherong napaalitan niya. Labis siyang nahiya. Sa wakas, lumitaw ang taong umabuso kay John sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, hinarap siya ni Yun na malinaw na sinabi sa lalaki na hindi na mag-isa si John. Kaya nagpasya si John SEO na mag-ipon ng lakas ng loob at ikinuwento ang kanyang kwento. Ipinaliwanag niya na nakilala niya ang lalaki dahil nag-alok itong mamuhunan sa kanyang susunod na proyekto at nais siyang gawing bida. Sa isang pulong kasama ang presidente ng kanyang ahensya, sinubukan ng lalaki na drogahan sila at itinayo ang isang bitag.
Nagkunwari itong isang direktor upang ipagpatuloy ang panggigipit sa kanya. Ngunit dahil sa mga problema sa droga, dumating ang pulisya at inaresto siya. Sa kasamaang palad, dahil naroon siya sa eksena, nadamay din si John. Ngunit matapos ang mga kaukulang pagsusuri, napatunayang hindi siya kailanman gumamit ng droga kaya siya ay pinalaya. Gayunpaman, ang kanyang reputasyon ay nawasak na. Pagdating sa kanyang apartment, muli siyang sinalakay ng lalaki na naging marahas. Sa kabutihang palad, dumating si Yun upang ipagtanggol siya. Sa wakas, naaresto ang salarin at nahatulan ng mahabang pagkakakulong dahil marami itong ibang kasong hinaharap. Sa paglilinaw ng lahat, bumalik ang malinis niyang pangalan at ang kanyang karera ay tila muling umaangat. Pagkaraan ng ilang panahon, natapos ang kanyang 3 buwang pagiging sekretarya. Inihanda ng kanyang mga kasamahan ang isang despedida para sa kanya. Gayunpaman, biglang tinapos ni Yun ang kanilang relasyon. Sinabi niyang siya'y nasasakal sa atensyong natatanggap ni John. Ngunit ang totoo, ginawa niya ito dahil iniisip niyang ang kanilang relasyon ay nagiging hadlang sa karera ni John bilang isang aktres. Mula noon, nagkalayo ang dalawa, ngunit parehong nagdusa at nangulila sa isa't isa. Isang araw, dumating sa law firm ang isang ina ng binatang kamakailan lang nahatulan bilang may sala. Ang babae, labis na desperado, ay nagsabing ang kanyang anak ay isang beses lang tumaga sa sinasabing biktima, ngunit ipinakita sa autopsy na 2 beses itong tinaga. Nagpasya si Yun na imbestigahan ang kaso. Matapos mangalap ng maraming ebidensya, napatunayan niya na lahat ay isang bitag. Pinlano ng asawa ng nasawi, kasama ang kanyang kalaguyo, na pilitin ang binata na saktan ang kanyang asawa. Ngunit ang ginawa lang ng binata ay sugatan ito. Dahil sa desperasyon, ang kalaguyo ng babae ang nagtapos sa krimen. Matapos ang lahat ng nangyari, muling hinanap ni Yun si John. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang sinabi at ipinaalam ang tunay niyang damdamin. Sa sobrang tuwa ni John, kinantihan niya ang nararamdaman ni Yun sa isang masiding halik. Gayunpaman, sinabi ni John ang isang masamang balita. Kailangan niyang umalis ng bansa upang tapusin ang shooting ng kanyang drama. Nagpaalam silang may lungkot, ngunit nanatili silang magkausap at magkasama sa puso. Makalipas ang ilang panahon, kumalat ang mga tsismis na may relasyon si John sa kanyang co-star sa drama. Gayunpaman, may buong tiwala si Yun sa kanya at hindi naniwala sa mga kasinungalingan. Sa kalaunan, bumalik si John at sinalubong siya ni Yun ng isang magandang bouquet ng bulaklak. Doon, nagpasya si John na gawing publiko ang kanilang relasyon. Ipinahayag niya sa lahat kung gaano nila kamahal ang isa't isa, na siyang naging masayang pagtatapos ng kanilang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa panunod ng video na ito. Kung bago ka sa channel, iniimbitahan kitang mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang notification bell. Narito rin ang iba pang videos na tiyak na magustuhan ninyo. Huwag kalimutang dumaan sa channel dahil marami pa kaming iba't ibang mga kwento. Sa ngayon, paalam muna at magkita-kita tayo sa susunod.